Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 52 to 57 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa kasalukuyan nga ay gulong-gulo ang isipan nitong dalaga kung papaano nahihirapan siyang igalaw ang kanyang katawan nang dahil lamang sa paghawak sa buhok, mayroon etong si Nelde. Hirap na hirap nga siyang kumilos, subalit pilit pa rin itong tumatayo habang isinasaad na hindi nakakatuwa at hindi makinis ang mahabang buhok nitong babae niyang kalaban. Ipinaliwanag nga nito na ang kanyang suklay ang nagsisilbi niyang jinky na nagbibigay ng magandang hibla sa kanyang buhok. Gayun din, sa bawat hagod nga raw niya, gamit ang kanyang suklay ay nagge-generate ito ng kuryente na siyang dumadaloy sa kanyang napakahabang buhok at muling nasambit na ang gunting nitong si Ryu ay isang hindi magandang match-up laban sa kanyang dekuryenteng buhok. Habang ang lahat naman ng mga nangyayari ay pasimple namang inoobserbahan nitong batang nagtataglay ng jinky na manhole mula sa di kalayuan at kaniyang itinatala ang bawat kaganapan sa mga ito. Etong ang si Brot Santa ay napuna ang pagiging seryoso sa pagmumuka nitong si Dia Santa habang nakatitig sa harapan nitong matandaan nilang katunggali. Gayun din, ipinapakita nga raw ng pagmumuka nitong bata na naguguluhan pa sapagkat tinahak nga lamang daw nila ang shop upang sanay kumain at ganito na ang nangyari. Kaya't nawikan na lamang nitong si Brot na ituring na lamang niya itong isang di inaasahang trabaho. Dagdag pa nga niya na kaniyang napupuna na interesado itong bata kay Rudo na bagya namang ikinahiyang marinig nitong si Dia. Sa kanilang ang pag-uusap ay bagya namang natutuwa etong matanda na kanilang karap at iniisip na sila ay magkapamilya na agaran naman nilang itinanggi. Dagdag pa nga nitong si Brot na kinakailangan na nilang makaalis kagad sa nasabing lugar buwat ng kapag inabot na nga daw sila ng gabi ay tiyak na aantokin na etong si Dia. Natuwa naman sa kanyang narinig etong matanda at natanong kung ilang taon na etong batang kasama niya na sinagot naman ito na 10 taon pa lamang. Napapaisip nga itong si Brot sapagkat tila ba isa lamang ordinaryong kwentuhan sa pagitan ng matatanda ang nagaganap sa kasalukuyan. Gayun din, wala nga daw siyang anumang madamang hindi magandang intensyon na nagmumula dito sa matanda. Kaya't natanong niya ito kung talagang ninanais ng labanan silang dalawa. Nagpakilala nga ito sa pangalang Bundus, kaya't ganun din ang ginawa nitong si Brot. Totoo nga daw na wala siyang anumang hindi magandang intensyon para sa kanila at naroroon lamang siya buwat sa kautusan nitong si Zodil. Ngunit ang totoo ay may bagay siyang nais malaman mula sa kanila. Muli namang inulit itong si Brot na kung makukuha nga daw ba nitong si Bundus ang kasagutan sa kaniyang katanungan ay hindi na daw ba sila nito lalabanan. Nakaagad namang sinagot ng matanda na imposible iyon. Buwat ng antalunin silang dalawa ang tanging susi upang kaniyang makuha ang kanyang pinaka-ninanais. Do'y napatingin naman sa isang sulok etong si Dia at napuna ang isang kakaibang bagay na nagmimistulang isang daliri mula sa di kalayuan habang isinasaad ni Bundus na tanging impormasyon lamang ang kanyang hinahangad. Ibigay na nga daw nila ang kanyang nais at kaniya ding ilalahad ang mangyayari oras na kanilang natalo ang mga kagaya nilang Vandals. Kasabay ng pagsasaad na ang impormasyon niyang pinakahinahangad ay ang malaman kung anong klaseng tao nga daw ba ang pinakatumatayong leader ng mga cleaners mga master. Pagkatapos noon ay ipinakita nga sa atin etong si Corvus habang nasa kaniyang opisina. Tinawag nga ang kanyang atensyon nitong si Semoy na agarang inilahad ang insidenteng kinasangkutan ni Naruto, dulot nitong mga Vandals, at kasalukuyang hindi nila magawang makontak. At batay nga daw ito sa impormasyong ipinagbigay alam sa kaniya nitong si Gris. Do'y marang nasambit nga ni Corvus na kinakailangang tipunin nitong si Semoy ang lahat ng iba pang mga miyembro at siya na ang bahalang tumukoy sa kanilang kinaroroonan buwat sa mayroon nga daw siyang kilalang mahusay na impormante. Pagkatapos ay muling ibinalik ang eksena kung saan etong ang sina Dia at Brot ay nagugulo ang pinagmamasdan, etong kakaibang bagay na kaagad tinahak ang kinaroroonan nitong si Bundus. Inulit nga nitong si Brot ang naging katanungan ng matanda hinggil sa kanilang bossing at kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinagot naman siya nitong si Bundus na hindi naman ito ganun kahalaga at sadyang ninanais lamang niyang makilala ang klase ng katangian ng kanilang tumatayong leader. Subalit para dito nga kay Brot ay malamang na isang simpleng taktika ang isinasagawa nitong matanda upang makakolekta ng mga impormasyong maaari nilang magamit laban dito sa kanilang leader. Gayon din sa hanay ng mga janitors. Sinagot naman siya nitong si Bundus na nagkakamali siya sapagkat personal na kagustuhan ang nasabing katanungan. Wala nga daw siyang anumang intensyon na ibahagi ito sa iba pang mga miyembro ng Vandals kaya't kung anuman ang kanilang ibabahagi ay tanging siya din lamang ang makakaalam nito. Gayon din, wala nga rin daw siyang paki kung maniwala sila sa kanyang payag. Subalit iyon ang katotohanan.
Sa kaniyang narinig ay sumang-ayon na nga lamang etong si Brot kung kaya't agad siyang natanong nitong matanda kung anong pagkain ang paboritong kainin nitong si Corvus. Gayon din kung ilang taon na ito. Napaisip naman etong si Brot mula sa naturang katanungan at isinaad na malamang ay ang klase ng matatamis na pagkain. Subalit wala siyang ideya kung ilang taon na etong kanilang bossing. Sunod-sunod pa nga ang naging katanungan nitong si Bundus, subalit ang lahat ng ito ay hindi naman matukoy at masagot ng maayos nitong si Brot. Pinagpapawisan na nga siya sapagkat hindi ito ang kanyang inaasahang mangyari. Gayon din, kaniyang ang napuna na bagyang nababagot na etong si Dia sa naturang senaryo at bagyang nagrereklamo sa kung bakit nga daw ba siya palagi ang nalalagay sa ganitong klase ng mga sitwasyon. Pagkatapos ay huminto na nga sa pagtatanong etong matanda at inilahad ang plano niyang gawing alay silang dalawa para sa mga aberrant beast kapag ang mga ito nga daw ay natalo niya. Gayon din ay ipinagbigay alam nga din itong si Bundus ang tungkol sa matagumpay nilang paglikha ng isang klase ng aberrant beast na talagang ikinabahalang marinig nitong si Brot. Buwat sa aniya ay mukhang nalalagay sila sa isang napakadelikadong sitwasyon. Dagdag pa nga nitong matanda na dapat lamang itong malaman ni na Brot buwat sa pagsagot niya sa kanyang naging mga katanungan. At kung pagbabatayan nga rin daw, ang mga impormasyon na kaniyang ipinagkaloob ay kaniyang masasabing isang kakaibang tao etong si Corvus buwat sa nagagawa niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan mula sa kanyang mga kasamahan. Samantalang muli namang inilipat ang eksena para dito kina Zanka at Jabber na patuloy ngang isinasaad na huwag na nga raw magpigil pa etong si Boy Baston. Malamang nga daw na magkatulad lamang silang dalawa na naghahanap ng pagkakataong mailabas ang kanilang buong potensyal na tinataglay. Ito nga daw ang kaniyang pinaka-inaasam-asam, ang makaharap ang isang taong magagawa siyang talunin sa isang laban maliban sa kanyang bossing, habang tila ba isang baliw na isinasaad ang naturang payag. Patuloy nga lamang ito sa pagtawa habang inuudyukan etong si Zanka na ilabas na nito sa kanyang sarili ang tunay niyang nararamdaman. Subalit di gaya ng pananabik na nadarama nitong si Jabber ay patuloy lamang na walang kibo etong si Boy Baston habang marang nasambit na wala nga daw anumang espesyal na tinataglay ang isang kagaya niya mga master. Ipinakita nga muli sa atin etong leader ng mga Vandals kung saan ay kaniyang inilalahad na kung sino man daw ang tumingin mula sa nahuhulog na basura mula sa kalangitan ay kanilang agarang mauunawaan na lubang mayaman ang kalangitan. Gayon din, ang mga nilalang nga daw na may buhay ay nakakatuwang pag-aralan, buwat na nagagawa nilang magbago at mag-adapt sa kanilang kapaligiran. Kabilang na dito ang mga kagaya nilang tao. Ayon pa nga kay Zodil, na kapag ang isang kapaligiran ay nagkaroon ng pagbabago, ay tiyak na ganoon din ang mangyayari sa isang tao. Kung tutuusin nga daw, ang isang kagaya niya ay tinatawag na residente ng Abyss, habang si Rudo naman ay isang sky person. Subalit bakit nga daw silang dalawa ay nagtataglay ng parehong klase ng mga mata? Dagdag pa nga nitong leader ng mga Vandals na etong si Jabber ang nagkwento sa kaniya na kapapareho din ang tinataglay nilang amoy. Literal na kakaiba nga daw ang nasabing individual, subalit napakahusay naman pagdating sa pagkilatis ng katangian, mayroon ang isang tao. Kung kaya't ito ang kanyang naging rason kung bakit niya ninais na makita etong binata ng personal. Sinagot naman siya nitong ating pangunahing tauhan na kung talagang ninanais nga raw niya siyang imbitahan na sumama sa kanyang adhikain, ay bakit hindi na lamang niya siya kausapin ng maayos at sa formal na pamamaraan. Mula pa nga daw noong umpisa ay nagpaplano na rin siyang gumanti sa mga taong naglagay sa kanya sa naturang sitwasyon at gagawin niya ito batay sa kanyang kagustuhan at kaparaanan. Kung kaya tuwag nga raw basta-basta gawin na lamang nitong si Zodil ang kanyang gustong mangyari para sa mga kasama niyang janitors. Sandaling natahimik nga ang nasabing individual kasabay ng muling pagpapahayag na kung minsan nga raw ay napapaisip siya kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang normal. Sa mundong itong araw ay may ilang mga tao na itinuturing na biyaya at sinasamba pa ang mga basurang nahuhulog mula sa kalangitan. Wala nga daw paki ang mga nasabing individual kung ang mga nahuhulog man ay mga nabubulok na bagay o delikado. Patuloy nga lamang di umano ang mga ito sa pagsamba kahit na malagay sila sa kapahamakan, tanging magawa lamang sambahin ang mga bagay na nagmumula sa langit. Kung pagmamasdan nga raw ang nasabing gawain ng isang tagalabas ay tiyak na ituturing itong abnormalidad. Subalit kung palagi ang makikita nga daw ito ay ituturing na lamang na isang ordinaryong gawain ng ilan hanggang sa ito ay tuluyang maging isang sentido komon. Ngunit kung ang isang tao ay taliwas sa ganong mga bagay ay tiyak na masasabi niyang isa itong klase ng maling pananampalataya. Do'y muli ngang naalala nitong binata ang kanyang naging kapalaran sa kalangitan at ang sinapit niyang pangusga mula sa ibang tao bagamat wala siyang ginagawang kasalanan.
Ang batas nga raw sa isang lipunan ay nililikha para sa kaayusan. Subalit kung ang lumikha nito ay puno ng kasamaan, ay tiyak na magiging lason ito ng sistema at dahan-dahan silang lahat ay dadalhin sa maling landas, kasabay ng pagkuha nitong si Zodil ng ipis at walang ano-ano'y isinubo sa kanyang bibig, na lubos na ikinabiglang masilayan ni Rudo. Ayon pa nga dito sa leader ng mga Vandals, na ang ganong klase ng ekspresyon o pagkabigla ay nakapagdudulot ng paglabas ng nakatagong klase ng pagkatao, mayroon ang isang individual. Malamang nga daw na kaniyang una itong naranasan nung kanyang nakalaban sa nakaraan, etong si Jabber. Gayon din, kung sino man daw sa kasalukuyan ang kinakarap nito ay posibleng mailabas ang kanyang buong potensyal o kaya naman ay tuluyan ng mamaalam dahil sa pagkabigla. Pagkatapos ay muling inilipat ang eksena kung saan ay ating masisilayang kumilos na etong si Jabber upang harapin etong si Zanka na patuloy lamang na nakatayo at tila ba nasisiraan na ng kalooban. Buhat sa aniya ay katulad din ng iba etong si Boy Coco na nasa hanay ng mga henyo. Wala nga daw siyang nakikitang ordinaryong paraan para ito ay matalo. Gayun din, napakaraming tao na nga daw ang kanyang nakaharap na itinuturing na henyo ang kanilang sarili. Subalit hindi naman nila kayang patunayan, di tulad ng kasalukuyang kaharap niya. Sa uli nga daw ay isa lamang siyang ordinaryong tao na hindi magagawang manalo laban sa itinuturing na isang henyo, kasabay ng muli niyang pagkilos at seryosong isinaad na iyon nga daw ang pinakarason upang magkaroon siya ng sapat na motibasyon upang manalo laban dito kay Jabber mga master. Kasabay nga ng pagkulo ng mga kakaibang likido sa nasabing lokasyon ay ang muling pag-uumpisa ng umaatikabong bakbakan sa pagitan nitong si Jabber at ni Zanka. Masisilayan nga nating mas lalong naging agresibo etong si Boy Coco na patuloy na hinahabol etong si Boy Baston saan man patungo at pinapaulanan ng sunod-sunod na pag-atake sa bawat direksyon. Pagkatapos ay muli ngang nagbago ang kaanyuan ng kanyang Jinky na talagang ikinabigla nitong si Zanka at mabuti na lamang at nagawa niyang maiwasan ito bago pa man mahuli ang lahat. Pinagtawanan nga siya nitong kanyang katunggali sapagkat wala na nga raw ibang ginawa etong si Boy Baston kundi ang tumakbo papalayo sa kanya, kasabay ng muli nitong paglalahad na magiging mas delikado pa ang kanyang mga susunod na isasagawa. Sa bilis nga ng pagkilos nitong si Boy Coco ay talagang lumikha pa ito ng isang malaking pagsabog patungo sa kinaroroonan nitong nababahalang si Zanka at mas lalo nga lamang nanlaki ang kanyang mga mata noong kanyang mapuna ang kakatuwang aksyon nitong si Jabber na mabilis ngang nagpaikot-ikot na tinawag niyang stormy weather. Agad ngang sinubukan nitong si Boy Baston na iwasan at depensahan ang sarili mula sa kakaibang atake nitong kanyang katunggali at hindi niya namalayang nasa itaas na niya ito na kaagad nagpakawala ng isang napakalakas na sipa na direktang tumama dito kay Zanka na talagang ininda niya ng lubos. Gayun din, muli nga siyang planong atakihin itong si Jabber ng kanyang mga kuko na matagumpay naman niyang naiwasan. Subalit sa uli ay nagawa pa rin siya nitong isadlak sa lapag habang nakatutok ang mga kuko at sinasambit ang katagang checkmate mga master. Sa kaniyang nagawa ay talagang mapipinta sa pagmumuka nitong si Jabber ang kasiyahan, subalit ito nga ay agarang nabura nung kanyang mapuna etong si Zanka na kagat-kagat ang kanyang Jinky. Hindi nga siya makapaniwala na sa pamamagitan lamang ng kagat ay magagawang mapigilan nitong si Boy Baston ang pag-usad ng kanyang matatalim na kuko. Puno nga ito ng determinasyon habang isinasaad na hindi pa tapos ang lahat, kasabay ng muling pagkuha ng kanyang baston at naalala ang isang babae mula sa kanyang nakaraan. Malakas nga niyang nasambit na kanyang papatunayan pa ang kanyang sarili kung kaya't ang mamatay sa labang ito ay hindi siya makakapayag. Pagkatapos ay mabilis nang hinambalos ang kanyang baston sa katawan nitong si Jabber na talagang nanlaki ang mga mata buwat sa nagawa nga nitong durugin ang ilang buto sa kanyang ribs. Hindi pa nga doon nakontento etong si Boy Baston at muli niyang sinapak ang nasabing bahagi ng katawan ng kanyang katunggali na tumilapon papalayo sa lapag. Lubos nga nitong ininda ang aksyong isinagawa ni Zanka at seryosong isinaad na isang sadistang tao etong si Boy Baston. Kasalukuyang nabaliktad na nga ang kanilang sitwasyon at eto nang si Zanka ang siyang gumagawa ng mararahas na pag-atake para dito sa umiiwas na si Jabber. Magkaganoon man, sa kabilangan ng pinsala niyang natamo ay patuloy pa rin itong parang baliw na nasisihan sa mga nangyayari at ayon pa nga dito ay literal nga daw na hindi pa inilalabas nitong si Zanka ang lahat ng kanyang makakaya na talagang mas lalong nagpainit sa ulo nitong si Boy Baston na binigyang diin na kahit nga raw isa lamang siyang ordinaryong tao ay magagawa pa rin niyang makipagsabayan sa katulad niyang henyo. Sinubukan pa nga niyang sipain ito subalit matagumpay namang nakaiwas etong miyembro ng Vandals at nagpaplanong gumawa ng pag-atake. Maswerte na nga lamang at naging mas mabilis ang reaksyon nitong si Zanka
at matagumpay na kanyang nagawang matamaan ng malakas na sipa ang pagmumukha nitong si Jabber. Ngunit talagang makunat nga rin ang kanyang katunggali na nagawa pa rin umatake sa kabila ng pinsalang natamo at labis sa pagkabigla nitong si Zanka noong tinamaan ang kanyang paa ng matatalim na kuko nitong si Jabber. Agad nga siyang bumagsak sa lapag habang isinasaad nitong si Boy Coco na sa tuwing siya ay magseseryoso sa isang laban, ang kanyang kaliwang kuko ay naglalabas ng tatlong klase ng lason. Ang una ay nag-aalis ng pandama, ang ikalawa naman ay nagagawa nitong mag-ilusyon ang isang tao, at ang huli ay ang lason na minsan na niyang nadama, habang ipinapakita na namimilipit sa matinding sakit etong si Zanka. Patuloy nga nitong kinakapitan ng mahigpit ang kanyang paa habang nadidismay ang isinasaad naman itong si Jabber na kahit nga raw naging seryoso na etong si Boy Baston sa kanilang laban, sa huli ay wala pa rin siyang kwenta, kasabay ng muling pagtarak ng kanyang matalim na kuko sa sikmura nitong si Zanka na kasalukuyang dahan-dahan ng nawawalan ng malay mga master. Sa nasabing pangyayari ay nagsimula ngang ipakita sa atin ang nakaraan ni Zanka, gayon din ang lugar na ayon pa nga sa isang individual na doon itinuturo ang pagiging istrikto at tapat na kanilang ipinapasa sa mga susunod na henerasyon, buwat nang sila ang pamilya ni Jik. Kapwa nga daw ang kanyang mga kapatid, kabilang na siyang kanyang ama, ay ang siyang nangalaga at minsay namuno sa hanay ng mga Hells Guardsman, kung kaya't dapat ay nauunawaan na nitong batang si Zanka ang kanyang ibig sabihin na seryosong sinagot naman ito ng oo. Binigyang din nga rin ng kanyang ama na napakaraming panganib ang bumabalot sa abis, kabilang na mga aberrant beast at pag-ulan ng basura. Isa pang pa dito ang nakakalasong amoy na nagmumula sa mga ito na nagkalat sa kanilang kapaligiran. Ngunit magkaganoon man ay may isang bagay nga daw siyang dapat pakatatandaan, buwat ng ang pinakamapanganib sa lahat ay walang iba kundi ang mga tao mismo, na kasalukuyang binibigyang diin ng kanilang guro. Ayon pa nga dito na responsibilidad nilang mga Hells Guardsman na panatilihin ang katahimikan at obserbahan ang pagkilos ng mga tao. Sa naturang training camp nga daw ay marami silang pasakit na daranasin bago tuluyang maging kasapi ng kanilang hukbo at maging isang ganap na mahusay na Hells Guardsman. Ang lahat nga ng mga ito ay pinagmamasdan ni Zanka mula sa di kalayuan, gayon din ng iba pang mga mag-aaral. Do'y makikita pinag-uusapan nga ng mga ito ang tungkol sa di umano'y napakahusay na bagong estudyante at isa pa itong babae. Paglagpas nga niya sa mga ito ay agad siyang nilingon nitong dalawa, na ayon pa nga sa isang naroroon na talaga nga daw kakaiba ang klase ng aura na inilalabas nitong si Zanka, na sinang-ayunan naman itong kanyang kasamahan. Alam nga nilang napakahusay ng lahat ng nabibilang sa kanilang pamilya na malamang ay nagbibigay ng matinding pressure sa isang kagaya niya. Napapaisip nga ang mga ito na malamang ay sikat din siya pagdating sa mga chicks at kapwa nangangarap na sana ay maranasan nilang umupo sa tinatawag nilang gintong upuan, na agaran din nilang kinalimutan sapagkat napaka-imposible nga daw iyon para sa mga kagaya nilang ordinaryo, at binigyang diin na wala silang anumang tsansa laban sa isang henyo. Makikita nga nating pumasok na etong si Zanka sa isang silid at marahang umupo sa isang sulok. Palihim nga siyang natatawa sapagkat wala nga daw kaidi-diya ang mga ito sa lahat ng kanyang pinagdadaanan at hindi siya makakapayag na ganoon na lamang maigitan ng kaniyang mga kaklase matapos ang lahat ng lihim na pagsusunog ng kilay at pag-iensayong isinasagawa. Maghintay nga lamang daw sila at kanilang makikita na siya ang magiging pinakamahusay sa kanilang lahat. Maya-maya pa ay pumasok na rin sa silid ang kanilang guro at agad silang lahat ay tumayo, tanda ng paggalang. Pagkaupo nga nila ay nagsimula na rin ipahayag nitong guro ang isang partikular na bagay. Sa kasalukuyan nga daw ay bagyang tumataas ang bilang ng mga kriminal na giver at binigyang diin na kahit maging napakahusay pa silang Hells Guardsman ay wala pa rin itong saysay kung hindi sila magiging isang giver. Gayon din, silang lahat nga daw ay dumanas at sumailalim na ng matinding pagsasanay sa loob ng 3 taon. Subalit magkaganoon man ay hindi ito rason upang tanggapin ang mga taong kakikitaan ng kahusayan kasabay ng pagtawag sa isang individual. Pumasok nga ito sa silid na kaagad pumukaw sa atensyon nitong si Zanka. Paliwanag nga ng kanilang guro na magiging isang exemption ang kanilang batch para sa taong ito, sapagkat magkakaroon nga daw sila ng isang napakahusay at talentadong kaklase sa kabila na nagmula siya sa isang mahirap na syudad. Literal na nabigla nga itong si Zanka at do'y napagtanto ang isang bagay, lalo na sa harapan ng isang totoong henyo, gayon din ang kahulugan ng pagiging mahina at malakas mga master.